115 million Filipinos are stuck here. You have the freedom to fly anytime you want. You can have all the jets. You can buy all. Maawa naman kayo sa Pilipino. Kayo walang problema eh. Marami kayong bahay sa ibang bansa. Pera. Madali kayo lumipad. Ginawa nyo na yan eh. Lumipad na kayo Agree ba kayo sa sinabi ni ex-senator Cositing? Kawawa ang taong bayan. Sila madaling lumipad. Gusto kong iparinig sa inyo ang pahayag ni ex-senator Nicky Cositing kontra sa foreign policy ng ating bansa, na kung saan nanganganib na maipit tayo sa giyera ng mga superpowers, specifically US, China, and Russia. So, napaka-frank, napaka-candid yung mga pahayag na ito ni ex-senator Cositing. Pakinggan natin. We do not have houses in other parts of the world that can be a safe haven for all of us. 115 million Filipinos are stuck here. You have the freedom to fly anytime you want. You can have all the jets. You can buy all the houses, the palaces, the mansions that you want. And all the spending money that you could not even finish in how many hundred lifetimes. Please, don't make us look like fools. And maawa naman kayo sa Pilipino. Kayo walang problema eh. Marami kayong bahay sa ibang bansa. Pera. Madali kayo lumipad. Ginawa nyo na yan eh. Lumipad na kayo eh. O, di ba? So, yun lang ang aking masasabi. Kawawa naman po kami. Okay. So, grabe no? Pakinggan ulit natin. In other parts of the world that can be a safe haven for all of us. 115 million Filipinos are stuck here. You have the freedom to fly anytime you want. You can have all the jets. You can buy all the houses, the palaces, the mansions that you want. And all the spending money that you could not even finish in how many hundred lifetimes. Please, don't make us look like fools. And maawa naman kayo sa Pilipino. Kayo walang problema eh. Marami kayong bahay sa ibang bansa. Pera. Madali kayo lumipad. Ginawa nyo na yan eh. Lumipad na kayo eh. O, di ba? So, yun lang ang aking masasabi. Kawawa naman po kami. Okay. So, agree ba kayo sa sinabi ni ex-senator Cositing? Kawawa ang taong bayan. Sila madaling lumipad. In the event, dahil sa foreign policy ng administrasyon, knock on wood, hindi sana mangyari na magkaroon ng nuclear war o whatever war, proxy war. Kung sakaling pumutok ang giyera, madali silang makalipad. Tama ba yun? Maraming bahay sa abroad. Kumusta tayo? Tayo ang kawawa. Okay. Maalala ko yung pumutok ang giyera sa Ukraine. 3 years ago na ba yun? Tagal na, no? Nang dahil sa pag-udyok ng Western nations, specifically US, na ang Ukraine is labanan ang Russia. Ang Ukraine gustong magpa-member na ng NATO. Inuudyokan eh. Pumalag si President Putin, in-invade niya ang Ukraine. Ano ang unang offer na tulong ng US? Tinawagan nila si President Zelensky na i-evacuate na. Ilipad na nila palabas ng Ukraine. Ganon. Mabuti na lang din at kakaiba itong prinsipyo ng presidente ng Ukraine. No way.
Hindi ko pwedeng iwanan ng mga tauhan ko dito, kaya hold the line siya doon at lumaban. O kung magkaputukan ng giyera dito, tatayo ba? Maiiwan ba sila? Lalaban ba sila? O kawawa lang ang mga sundalo, kawawang ano. Yun po ang masakit na katotohanan. Ito sa foreign policy natin na masyado na tayong dumikit sa US. Hindi ako kontra US. Ang aking anak, mga kaibigan, more than 4 million Filipinos nasa US. They are reaping the benefits of American democracy, freedom, prosperity. Ang problema, yung foreign policy ng administrasyon ng US ngayon, yung Biden administration, is masyadong sa giyera. Kaya tuloy ang Pilipinas ngayon dahil dumikit sa nadadamay tayo sa sigalot sa giyera, lalo na dito sa usapin sa West Philippine Sea. Atin talaga yung West Philippine Sea. Huwag nating i-give up. In the same manner, itong mga neighboring ASEAN countries natin, ganon din. Vietnam, Indonesia, kanya-kanyang hold the line. Kaya lang, bakit tayo lang, Pilipinas, ang binubuli ng China? Ang Vietnam, Indonesia, wala naman. Kaya lang nandun, conflicting claims. Hindi pa rin na-resolve ang sigalot as of now. Kaya lang, hindi sila binubuli ng China. Bakit tayo lang ang binubuli ng China? The reason is obvious. Dahil sa ASEAN countries, tayo lang sa Pilipinas ang klaro na puppet o tuta ng US. Kung ano ang idikta ng US, yun, sunod-sunuran lang. Yan ang ayaw ng China. Kasi kalaban niya yung US. Ayaw niyang masapawan. Ang gusto ng China, dahil nasa Asia, dapat mag-usap-usap lang tayo na nasa Asia. Ganun ang gusto. Kaya ang Vietnam na nung una, nagpapatayan na sila, lumubog ng barko ng Vietnam nung una. More than 100 Vietnamese ang namatay. Dahil lang sa conflicting claims sa South China Sea. Ngayon, maganda na ang relasyon ng Vietnam at China. Wala nang sigalot. Inaalaw na ng China ang Vietnam para i-develop yung mga islands, shoals, structures. Hayay na. Tayo, binubuli tayo dahil sa presensya ng US. Ang magnet ng giyera, magnet ng gulo, yung US. Yung missile system na Typhoon, yan ang pinaka-delikado ngayon. Inalaw ng administrasyong ito, pinapasok yung Typhoon missile systems at ayaw nang alisin. Dito na lang yan. Ano daw yun? Defensive purposes daw yun. Maniwala kang mid-range, kayang-kaya ng targetin ang China, any target ng China. Kaya ngayon, umaalma ang China. Delikado yan. Pati Russia, umaalma na rin na kung nag-deploy ang US ng ganyang malakas na missile system outside US, mag-deploy din kami. So ano yung warning ng mga 3 retired US military officers? Yung nagsalita mga 2 or 3 months ago na, "We do not love you," sabi ng mga US retired personnel. "We are just using you. Huwag kayong paloloko, mga Pilipino." And they are very credible political analysts, yung 3 na lang. Huwag kayong dahil delikado sa nuclear war. So, sana nakunod na
walang mangyaring masaklap na giyera, sana hindi darating yung panahon, yung sinasabi ni ex-Senator Cositing, na kawawa naman kami, wala kaming bahay sa abroad, hindi kami makalipad. Speaking of lipad, nung iniwan ng American Forces yung Afghanistan, pag upo ng administrasyong ito ni President Biden, anong nangyari? Ang daming namatay. Yun na po ang trademark ng US, iniiwanan ang mga bansa pag nagkakagipit na. So, maaasahan ba natin ng US? I don't know sa inyo. Basta ako, history-wise, ng World War II, second priority lang tayo. Hindi tayo sinuportahan nung inatake na tayo ng Japan. Wala. Ang priority ng US, Europe. Kaya kawawa yung mga Filipino and American defenders of Bataan and Corridor. Daming namatay. Kasi kulang ang suporta ng US sa atin dito. So, sana hindi na maulit yun. Sana, isipan nyo ito, isipin nyo naman ang kapakanan ng 115 million Filipinos.